إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Nagpapaukom tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino man kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino man kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na maggagabay sa kanya. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang umma at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang huling hininga. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang huwaran natin, siya ang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang takot na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala ang naging dahilan na siya ay nakikilala bilang Al-Amin kahit sa panahon na siya ay hindi pa propeta. Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan, na siya ay napagkakatiwalaan sa anumang ipinagkatiwala sa kanya ng mga yaman, sekreto at iba pa. At syempre, siya ay pinagkakatiwalaan ni Allah na siya ay tumutupad ng mahusay na pagtupad sa kanyang pamumuno at anumang iniatas sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na tungkulin bilang kahuli-hulihang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang sa mananampalataya na kunin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huwaran, at sa pamagitan nga ng pagkuha na ito sa kanya bilang huwaran ay kikilos tayo, magsasalita, mag-iisip at magkakaroon ng iba't ibang mga kaparaanan sa pagkakatupad sa mga bagay-bagay sa kanyang kaparaanan. At napakahalaga na maunawaan natin ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ang bawat isa sa inyo ay pastol at ang bawat isa sa inyo ay mas'ul, tatanungin, mananagot sa kanyang pinagpapastulan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pastol sa konteksto ng pagkakasabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pastol na nangangalaga sa anumang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Nangangalaga sa anumang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya. At syempre nangangalaga sa sino mang tao na nasa ilalim ng kanyang otoridad, lalong-lalo ng kanyang pamilya at sino mang nasasakupan ng kanyang otoridad. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ganitong hikmah, dinulot ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bawat isa sa mga propeta ay maging pastol. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa ra'al ganam." Walang sino mang propeta ang dumating liban na lamang na siya sa isang bahagi ng kanyang buhay ay naging pastol. Pastol ng mga kambing at tupa na mahina at maaring walang kaalaman sa kung anong mabuti o masama para sa kanila. Subalit, ang pastol na ito ay matalino, ang pastol na ito ay matapang, ang pastol na ito ay may malasakit sa kanyang kawan, kaya hindi sila napapahamak.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, karugtong ng hadith na ito, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ang imam ay pastol at mananagot sa kanyang pinapastol. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ang lalaki ay pastol para sa kanyang pamilya at siya ay mayroong pananagutan sa kanyang pinananagutan na pamilya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ang babae naman ay pastol sa bahay ng kanyang asawa at siya ay mas'ula an ra'iyatiha at siya ay tatanungin sa anumang ipinagkatiwala sa kanya o iniatas sa kanya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. At ang alila ay ra'in, pastol, sa yaman ng kanyang amo wa mas'ulun an ra'iyati at tatanungin sa anumang ipinagkatiwala sa kanya na tungkulin o gawain. Na mula rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa anumang posisyon mo sa lipunan, tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nasasakupan mo, ang pananagutan mo bilang kawan na ikaw ay may pananagutan sa kanila. At ito ay baliktad na baliktad sa konsepto ng mga mangmang pagdating sa usapin ng pamumuno na para sa kanila ang mga tao na nasa ilalim nila ay mga alipin, mga empleyado lamang, mga alila, mga utusan. Pero sa may pananampalataya at takot kay Allah, silang lahat ay iyong pinamumunuan hindi upang samantalahin, bagkos ay upang paglingkuran at ikaw ay mayroong pananagutan sa kanila na sila sa pamagitan ng iyong pamumuno ay magiging maginhawa, malayo sa banganib, nagagabayan at matutuwid, katulad ako paanong nagiging pinuno ang pastol sa kanyang kawan na mga tupa at mga kambing. Pinakamarapat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa lahat ng pananagutan na ito, syempre ang pananagutan natin sa ating mga pamilya. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O mga nanampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy. Waquduhan nasu wal hijara. Nang panggatong dito ay ang mga tao at mga bato. Na sinasabi ng mga scholar, unang sinabi rito ni Allah na iligtas natin ang ating mga sarili dahil tunay na hindi tayo makakapagligtas ng sino man, liban na lamang na ililigtas muna natin ang ating mga sarili. At ang pagkakaligtas na ito sa ating mga sarili ay sa pamagitan ng pagiging matuwid sa ating relihiyon, sa pag-aaral sa mga marapat na malaman ng mananampalataya tungkol sa kanyang relihiyon at pagsasabuhay sa mga ito. Alhamdulillah. At sa pamagitan lamang nito ay matitiyak niya na magiging matuwid din ang kanyang pamilya, insyaallah. Paano ba nga asahan ng sino man na magiging matuwid ang kanyang pamilya gayong hindi naman siya matuwid sa kanyang sarili? Kaya marapat muna na ililigtas ng tao ang kanyang sarili bago niya mailigtas ang iba, lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang natiyakin natin na matupad natin ang ating mga pananagutan dahil ang paglabag dito ay tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang paglabag ng tao ay kabilang sa mga sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanda ng araw ng paghuhukom sa kanyang sinabi, Idaduya etil amana fantadirissaa. Nang siya ay tinanong kung anong tanda ng araw ng paghuhukom, sinabi niya, kapag nawala ang ipinagkakatiwala, ay hintayin mo ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Na dito nga, nagtanong ang mga tao, Kala kaifa idaatuha? Paano mangyayari na mawawala ang amana? At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ida wussidal amru ila gayri ahlihi fantadirissaa. Kapag ang pananagutan, ang pinuno at ang pamumuno at ang iba't iba pang mga responsibilidad ay pinasan ng sino mang hindi karapat-dapat dito, walang kakayanan sa pagtupad dito o hindi mapagkakatiwalaan talaga dahil siya ay kilala na mandurugas, mapanlamang at hindi makatarungan, kapag nangyari o lumaganap ang ganitong mga kawalang katarungan, ay hintayin natin ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya nga, tuwing may nababanggit na mga pangyayari
na may kinalaman dito ang pagdating ng araw ng paghuhukom, katulad ng paglaganap ng kalaswaan at iba't iba pa. Marapat na pinakamalayo rito ang Muslim, nang sa gayon ay hindi siya magiging kabilang sa mga nagiging dahilan na magkakaroon ng agam-agam o alalahanin ng mga tao na maaring ang araw ng paghuhukom ay nalalapit na. O kaya syempre, maaring pagliligtas din ito ng kanyang sarili. Dahil kung ililigtas niya ang kanyang sarili mula sa pagkuha ng pananagutan na wala naman siyang kakayanan na gawin ito insyaallah ay magiging dahilan din na siya ay kahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alalahanin natin na katulad ng kung paano ng ating ninuno, si Adam alayhis salam ay dinulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng pananagutan at magpasan ng mga pananagutan na ito, gayon din ng tao. Ang lahat ng henerasyon ng mga tao pagkatapos niya, meron tayong iba't ibang mga pananagutan. Maaaring merong iba't ibang antas ito, iba't ibang antas ng panganib, iba't ibang antas ng pagsubok. Subalit marapat para sa tao, natutuparin niya ito sa abot ng kanyang makakaya, katulad lamang ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin, wa dammir ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.